Una sa lahat, purihin natin ang Diyos sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen? Matthew chapter 24 verse 44, sinabi ng Panginoon na, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao, si Jesus Christ, sa oras na hindi ninyo inaasahan. So napakahalaga na binabasa natin at pinag-aaralan ng Biblia bilang paghahanda natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Lalo na itong nasa Matthew chapter 24 sapagkat dito itinuro ng Panginoon ang mga babala at mga tagubilin tungkol sa araw ng kanyang muling pagparito. Sa panahon ngayon ay maraming kaguluhan, gera at mga kalamidad ang nangyayari sa mundo. Nangyayari din ang taggutom lalo na doon sa Middle East at ang mga paglindol sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga ito ay binanggit ng Panginoon sa Matthew chapter 24 na mangyayari sa mga huling araw. Kaya't sinabi sa atin ng Panginoon, sa ating mga nananalig na maging handa tayong lagi sapagkat ang mga nangyayaring ito ay mga palatandaan na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ngunit walang nakaalam sa araw o oras ng pagparito ng Panginoon, tanging ang Ama lamang. Sinabi ng Panginoong Hesus na kung alam lamang ng puno ng sambahayan na kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Ang pagdating ng Panginoon ay inihahalin tulad sa pagdating ng magnanakaw. Walang nakaalam sa oras ng pagdating ng magnanakaw, bigla na lang itong darating. Ganon din ang Panginoon, bigla siyang darating. Kaya nga sinasabi sa atin sa Biblia na lagi tayong maging handa sapagkat ito'y simbilis ng pagguhit ng kidlat sa kalangitan tulad ng sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 27 na sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao ng ating Panginoong Hesus. Kaya lagi tayong maging handa at magbantay at magpakatatag tayo sa ating pananalig sa Diyos. Ihanda natin ang ating sarili at ang ating family. Mag-aral tayo ng Biblia. Maghanda tayo spiritually. Kailangan nagsisina tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan at ang buong sambahayan natin, ang ating household. Magsimba tayo every Sunday at laging manalangin. Iyan ang tagubilin nila sa atin sa Biblia. Habang hinihintay natin ang araw ng Panginoon ay buong katapatan nating sundin ang kanyang mga utos at mamuhay tayo ng matuwid. Magpaalalahanan tayo at magturuan tungkol sa salita ng Diyos habang tayo naghihintay. Pag-aralan natin ang mga talinghaga or parables na itinuro sa atin ng Panginoon sa Biblia tulad ng ang talinghaga ng mga aliping pinagkatiwalaan ng talent o salapi. Tulad ng talinghaga ng 10 dalaga, ang parables ng 10 dalaga ay napakagandang parable na itinuro sa atin ng Panginoon tungkol sa paghahanda sa pagsalubong sa lalaking ikakasal, ang Panginoong Hesukristo. Ang 5 sa 10 dalaga ay matatalino at ang 5 naman ay mga hangal. Tumulad tayo sa 5 matatalino na naghanda. Nagdala sila ng langis or extra oil, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Ngunit ang 5 hangal ay hindi naghanda, hindi sila nagbaon ng extra oil para sa kanilang ilawan. Ang extra oil or langis ay nagre-represent ng Holy Spirit at ang ilaw naman ay nagre-represent ng salita ng Diyos tulad ng sinasabi sa mga awit 119 verse 105 na ang salita ng Panginoon ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kaya tumulad tayo sa 5 matatalino na naghanda. Ito'y sa pamamagitan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Naging abala sila sa pagsunod at sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon habang sila naghihintay. Ngunit ang 5 hangal ay hindi sila naghanda. Hindi sila nag-aral ng salita ng Panginoon. Kahit narinig nila ang salita, hindi nila ito pinansin at hindi nila ito sinunod. Hindi sila nanalig sa Panginoon. Kaya't nang dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Ngunit ang 5 hangal ay hindi nakapasok.
Kaya't sinabi ng Panginoong Hesus na magbantay tayo sapagkat hindi natin alam kung anong araw o oras darating ang Panginoon. Kaya't maging handa tayo, iyan ang tagubilin nila sa atin. Pag-aralan natin ng mabuti ang salita ng Panginoon at sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag tayong maging abala sa mga alalahanin at mga bagay sa mundo. Mas mahalaga ang kaligtasan ng ating kaluluwa kaysa mga bagay sa mundo. Ang araw ng Panginoon ay nakakatakot. Kaya dapat ay maghanda na tayo, dapat ay ginawa na natin ang mga sinasabi nila sa atin sa Biblia na magsisi tayo, tumalikod sa ating mga kasalanan at manalig kay Jesus Christ. Magbagong buhay tayo kay Kristo habang may panahon pa. Sinabi ni St. Peter sa 2 Peter chapter 3 na ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng magnanakaw sa araw na yaon. Ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Panginoon ang iyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay ng naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay sa mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan.